niyo po, maganda po ma-upload. Rich Falcon. Pakisuporta po, Rich Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Okay. Rich Falcon TV. Shout out, mga kalingap. God bless. So yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Medyo nagulat po ako ngayong umaga na to. Kadarating lang namin galing Lighthouse at ayun nga, may tawag po akong na-receive mula po kay Brother Paas at gusto daw po niya akong makita ngayon. So kaya kahit may lakad kami ay cancel muna natin. At gusto ko pong puntahan muna ang ating kapatid na si Brother Paas dahil yun nga po ay tumatawag sa akin at naglalambing, gusto daw niya po akong makita. So yun mga kalingap, nababagbag ang puso ko kasi nga po hindi naman kaila sa inyo yung kalagayan niya ni Brother Paas at ang tanging na ibibigay natin doon ay prayer, moral support. At ngayon nga po ay biglang tumawag sa akin at gusto daw nga po niya akong makita. Sabi ko nga napupunta kami doon nila Kuya Bal, sabi niya gusto niya daw muna po akong makita. So doon ko na lang po antayin sila Kuya Bal kila Brother Paas. So ayan, lakad muna po kami mag-asawa at puntahan natin ang ating kapatid na si Brother Paas tsaka si Sister Tess. God bless you po, samahan po ninyo kami. God bless you, magandang buhay. Yan, ora-orada, puntahan natin si Brother Paas. Medyo nababagbag po ang kalooban ko at syempre mahal natin yung kapatid natin. Alam niyo po ay hindi ako masyado nagbablog sa kanya dahil nga po ayokong matrigmark tayo dahil sa mga vlogs, pero alam niyo po tanging na ibibigay ko sa kapatid natin talaga prayer, pagmamahal. Yung pinaparamdam natin sa kanya, yung pagmamahal na natin sa kanya. So kung ano man ang sasabihin niya sa akin ngayon dahil pinapatawag niya tayo ay hindi ko alam. So si Lord po ang bahala at nakikiusap ako sa Panginoon na bigyan niya ng pagkakataon ating kapatid na muling makasurvive at ma-enjoy niya yung binigay niyang bahay at magkasama-sama pa sila ng ng pamilya niya. So yun po samahan niyo po kami at nawa ay gabayan tayo ng Panginoon at patuloy po tayong palakasin, maging si Brother Paas po ay bigyan ng panibagong pagkakataon ng Diyos, ibalik muli yung kanyang lakas. God bless po. Naiiyak ako, hindi ko alam. Dito ka din. Yan. Yan, siyempre kapag may nararamdaman tayo, mahirap din talaga din minsan na nag-iisa lang. Minsan din may kausap. Pero maraming salamat talaga kay Kuya Bal. Talagang ito ay lingkod talaga ng Diyos na bagamat marami kang maririnig na minsan nagbibiro, maraming kalokohan. Karakter niya, kahit naman yung pagaling Yun din kasi yung pinoproject niyang karakter bilang isang vlogger, bilang isang pastor. Pero hindi pa rin nawawala sa kanya talaga yung bukal sa loob talaga na pagtulong. Ako, sa totoo lang, kahit di man ako bigyan ni Kuya Bal, okay lang kasi wala man akong ginagawa eh. Siyempre, paano namang unfair sa iba, alam mo naman, marami tayong kasama na hindi natin alam, baka na hindi natin alam, mayroon baka mag-serious mahinggit, di ba? Dapat naman din na sila mahinggit. Gusto ba nila lumagay sa kalagayan mo, di ba? Kahit ako hindi ko ito pinamahan. Kung ikaw nga, sabi mo, isinusumpa mo itong sakit na ito. Oo. Wag na sila mainggit kung mayroon man dumarating na blessing sa'yo. Una sa lahat,
Kasi asawa ko. Naglingkod naman ako ng totohanan sa Diyos. Ang tagal ko nagpasto sa Calaguas Island. Tapos nagpasto din ako sa mga nagpulisa. Tapos ito rin ang kalagayan ko. Mukhang kawawa. Kaya nang ganito. Na dati tumutulong ka ngayon, ikaw tinutulungan. Salamat na lang, nagpunta ako ng panalangin. Sabi ni Lord sa Bible, minsan dinadala tayo sa lugar na hindi natin gusto. Minsan nadadala tayo sa sitwasyon na kailan hindi natin gugustuhin. Kagaya nito. Pero, still, mararamdaman pa rin natin yung kamay ng Diyos. Tagal kong hindi ko pinangarap ang sakit na ito. Kumbaga ay ito siguro yung sinasabi ng Lord na test of faith. Nananalangin naman ako ng iba. Pero hindi mo nag-walk in faith ko kaya ang dami ng advice na magpakampay na lang ako. Yun lang ang gagawin ko. Ayoko kasing matay mo. Siyempre, alam mo minsan. Sabi ko kung kailan nangyari ng bahay ko, tsaka yata hindi na akong makakatirahan. Yun yung prayer natin. Ako yan ang prayer ko. Nakikiusap ako sa Panginoon na bigyan kanya ng panibagong lakas. Bigyan kanya ng panibagong pagkakataon. I-restore niya yung health mo, i-restore niya yung mindset din natin. Kasi binigyan ka niya ng blessing. Unfair naman sa'yo na may blessing siyang binigay tapos di mo naman ma-enjoy. Diba? Supposed to be, si Lord, pag nagbigay sa atin ng blessing, yung blessing na yun, dapat ma-enjoy natin. Kaya ang bargain ko kay Lord, sabi ko kay Lord, Lord, nagbigay ka ng blessing. May bahay siya. Matatapos na yung bahay, tapos hindi niya mapapakinabangan. Maaaring mapakinabangan ng asawa, mga anak. Pero siya mismo na pinagbigyan mo ng blessing, Lord, kailangan ma-enjoy niya yung blessing niya. Kaya ako naniniwala ako na i-restore ng Lord ang health mo. Yan pa rin ang aking paniniwala. Si Lord, bagamat si Lord pa rin ang nagpapasya ng lahat ng bagay, pero dahil binigyan kanya ng pagpapalang ito yung bahay mo, alam ko, i-allow niya yan na ma-enjoy mo rin yung bahay mo. Sa kalooban ng Diyos talaga yan. Pero maaaring nga, kahit ganito po yung kalagayan ko, hindi po ako nag-iisip na ako ay malabana. Mas malaki ang Diyos. Amen. Mas makapangyarihan siya. God allowed this to happen in my life para may pakita ng Diyos sa inyo na siya makapangyarihan. Tama po. Living testimony. Oo. Maaaring sa paningin ng iba, ako'y mamamatay na. Pero ako, kung ako'y mamamatay, hindi po ako takot. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Mamatay, purihin ang Diyos, pabuhay, purihin ang Diyos. Yun lamang po masasabi ko. Malayan, maweweldo lang kayo sa faith ko kasi ang gusto ko himala ng Diyos. Amen. Pero iniintay ko pa rin ang will ng Lord, hindi ang will ko. Yes. Pero marami kong advice pagpa-confine ako. So, iniintay ko lang yung aking misis. At ako'y magpapakonfine. Actually, hindi na ako nakakakain ilang araw na 5 days na. 5 days. Mabilis yung pagbaba ng katawan mo. Pero kanina nakakain ako. Kain ako ng konti. Ako, sabi ko lang kung mga kalinga, kaya ako naiiyak kasi may pinipetisyon ako sa Lord. Nakita ko siya kanina, nag-video call kami, tinawagan niya ako, sabi niya, ay punta nga daw po ako dito. Nakita ko siya, pagbaba ko ng telepono, iyak nga ako ng iyak. Eh sabi ko, Lord, yung
nagbigay ka ng blessing. Yun po kasi yung stand ko. Nagbigay ka ng blessing, supposed to be, yung blessing na yun dapat ma-enjoy ng taong binigyan niya. Di ba, brother? Tama yun. Kaya sabi ko, sa isip ko nung nakita kita, Lord, kailangan maging malakas siya. Kailangan ma-restore yung health niya. Bumalik yung kanyang lakas para ma-enjoy yung blessing na ibinigay. Kaya ako umiiyak kasi ayaw kong pumayag, bagamat sa sarili ko lang na pagkaunawa at sa isipan ko, ayaw kong pumayag na magpapatuloy si Brother Paas sa ganitong klaseng kalagayan. Ang hinihiling natin sa Panginoon, pagalingin siya, bigyan siya ng Sige, kalakas. patuloy mo ako. Pato mo yung kamay. Yung kamay sa akin, lagyan mo ng langis. Kasi sabi man ko lang ang James 5:17. And the prayer of a righteous man availeth much. Full of prayer. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Lord, once again, Panginoon, we release our faith, Panginoon. Ikaw pong patuloy ng kumilos, Panginoon. Muli, humingi kami ng kapatawaran sa iyo kung kami po ay nagkakaasala. May nagawang kasalanan, Panginoon, na hindi mo nagustuhan. Panginoon, kung ito man po ay bunga ng aming pagkakasala, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin po si Brother Paas, Panginoon, sa kanyang mga nagawang kasalanan, mga inisip o ginawa, Panginoon. Hiling po namin na linisin mo siya, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang maging karapat dapat po siya tumanggap ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, malapit kami sa iyo, Diyos. Ikaw po, Panginoon, nung nakakabatid, nakakaalam ng bawat himaymay ng katawan ng kapatid namin ito, Panginoon. Bawat sulok, bawat ugat, bawat litid, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, nung nakakaalam. Ano man po, Panginoon, sa mga bahagi ng katawan niya na nagdudulot sa kanya ng ganitong klaseng karamdaman, Panginoon, sinasaway namin po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang po ang aming dakilang Diyos na manggagamot, Panginoon. Bagamat gumagamit ka po ng mga gamot, mga doktor, Panginoon, ng ano pa mang bagay, Panginoon, para ma-test ang aming pangangatawan. Pero, Panginoon, lahat po ng ito sa iyo pa rin uuwi. Ikaw pa rin po ang magdidesisyon at ikaw pa rin po, Panginoon, ang may kabatiran, Panginoon, sa lahat ng ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, sa pagbigay mo po ng blessing kay Brother Paas na matapos ang kanyang bahay, Panginoon, ay bibigyan mo rin siya, Panginoon, ng lakas upang ma-enjoy niya, Panginoon, ang bahay na ito, Panginoon. Kasama ng kanyang anak, mga anak at kanyang asawa, Panginoon. Lord, namamanhi kami sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng pagkakataon, Panginoon, sa kapatid namin ito. I surrender everything, Lord. Yes, so God, ipakita mo po sa lahat ng tao, Panginoon, ang buhay ni Brother Paas, Panginoon, na isang patotoo, Panginoon, ng pagmamahal mo, na yung mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, hindi mo kailanman pinapabayaan, Panginoon. Lord, minsan ginawa mo rin po sa akin ang bagay na ito, Panginoon. Sa bingit ng kamatayan, Panginoon, niligtas mo ako. Tinatanggap ko na rin nung time na yon na ako po ay kukunin mo, pero binigyan mo ako ng chance. At ngayon po, Panginoon, ay ginagamit namin ang aming buhay upang ipaglingkod sa iyo. At alam ko po, Panginoon, na meron ka pong dakilang layunin, Panginoon, para sa kapatid namin ito. Ama, marami po salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po siyang palakasin. Padaluin mo po, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa buong katawan niya. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang aming pinagtitiwalaan, dakilang manggagamot. Salamat po sa iyo. Salamat po sa pagmamahal mo at salamat din po, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo like Kuya Bal at sa mga iba pa pong, Panginoon, na nagbibigay po ng pagpapala para sa kapatid natin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka, o aming Diyos. Salamat po. You are forever in my life. You see me through the season. Covered me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love, whatever let me go through it all. Hallelujah, 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 hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all.